Napakasarap talaga mag-bike. Kahit pinapagod ka ng pagbabike, pag ganitong view ang makikita mo, sabi sa'yo, mawawala lahat ng pagod mo. Kahit binudol ang sarili, kung ito naman makikita mo, di ba? Sulit na sulit lahat ng pagod. Ang ganda naman kasi ng lugar eh, oh. Sipin mo, ayan, oh. Only here in Laguna. Ito na lang siguro yung mga nasa inner part ng Laguna. Yun na lang yung mga natitirang may ganito. Kasi pag dating mo sa amin, wala na. Mula Calamba hanggang San Pedro, wala na yun. Nalimpungatan ako mga alas 3 ng madaling araw at dahil hindi na ako makabalik ng tulog, ay naisipan ko na lang mag-bike. Nagayos lang ako ng aking sarili and then after nun, nag-ride out na ako. So, good day mga brother! Mga pala si Happy ang inyong siklistang gala. And today, maaga tayo nagising. Maaga tayo nakatulog kagabi. And maaga tayo nagising. And ngayon, mag-edit sana ako ng mga videos. Kaso, medyo tinatamad ako magbukas ng PC. So yan, nag-ride out na lang ako ng maaga. Ang ruta pala natin ngayon ay sa Caliraya Loop. Medyo tagal ko nang gusto mag-Caliraya Loop kasi matagal na ako hindi nakakapunta doon. Ngayon lang ulit ako nagka-oras, ngayon lang nagising na maaga eh. And time check, katitingin ko lang kanina mga 4 o'clock AM. 4:20, sorry 4:20. And maaga talaga ako nag-ride out para maaga makauwi. Kasi ayokong abutin ng init doon. Solo lang tayo ngayon, solo. Wala kasi tayo maaya kasi weekdays. Hirap magaya ng kasama ngayon. So nandito na pala tayo mga brother sa Bay Calawan Highway. So part pa rin naman to ng Bay. Tapos yung kabilang part ay yung Calawan. Grabe, ang sarap mag-bike. Ngayon lang ulit ako nakapag-bike ng gantong kaaga. Ang lamig. Presko eh. Kaya chill-chill yung padyakan ko. Yung nararamdaman agad yung pagod. Pero sa bagay kasi, maagang ano pa to, maabang kapatagan to. Sobrang haba hanggang pagsanghan. Tapos start ng ahon natin either sa Louisiana or yung sa may Caliraya. Grabe, sarap. And nakakaramdam na rin ako ng gutom. Siguro sa Victoria magtigil muna ako para magkape at kumain. So nandito na tayo ngayon mga brother sa may Calawan Road. And ay grabe, malayo-layo pa yung Victoria. Gano? After ko palang baybayan ng kahabaan ng Los Baños, ng Bae at ng Calawan, ay sa wakas nakarating na ako dito sa may Victoria. And dito, dahil nakakaramdam na ako ng gutom at ng antok, tumigil muna ako 7-Eleven para mag-agahan at magkape. French Valley. Ano, 45 pesos na. Ang dating 29. Dito ako kumain sa may labas. Medyo pinilisan ko din yung pagkain and then after nun, uminom na ako ng kape. And since medyo nagmamadali tayo, after nun, nag-ride out na ulit ako. Kaya brother, balikpadyakan na ulit tayo. Kakatapos lang natin kumain dun sa may 7-Eleven. Magkakape lang sana ako talaga. So, hindi ko yata kaya na yung gutom. So, nagano na ako. Nag-decide na akong kumain dun. And para dire-diretso na rin tayo. Kasi bala ko mag-aagahan sana ako sa may pagsanghan pa. Hindi ko na kaya yung gutom. Ayan, rekta na tayo. Nasa kahabaan tayo ng Victoria ngayon. And dire-diretso lang to, puro patag pa din. Sa Pila, Santa Cruz, pagsanghan. And huwag sana tayong ulanin. Medyo madilim yung langit.
Pero wag naman sana, para makita natin yung ganda ng Caliraya Lake. Woo! Let's go! Woo! So nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Victoria. Mahaba talaga to eh. Nakakaumay. Kaya mga brother, approaching na pala tayo ng pila. Ito yung papasok mo mismong poblasyon ng pila, yung pakaliwa. Pero tayo, diretso tayo. So nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng pila. And dire-diretso lang to. Ang next na bayan ay ang Santa Cruz. Chill-chill lang ang padyakan natin. Hindi naman natin kailangan magmadali eh. We have the whole day para pumadyak at igutin ang Caliraya. Alright, palabas na tayo ng pila. Sa Santa Cruz na. Anti na lang. After pa ng mga ilang minutong padyakan ay nakarating na ako sa Welcome Park ng Santa Cruz. And mula dito ay meron pa tayong 10 kilometers papunta ng Pagsanghan. Woo! Alamig, kasarap. Sana huwag tayo malaspag agad. Pasok na pala tayo sa mismong bayan ng Santa Cruz. Nasa may harap. Sana huwag traffic. Woo! Napakaganda rin daanan itong kahabaan ng Santa Cruz dahil bukod sa napakaluwag ng kalsada, ang dami mong palaya na makikita. So nandito na tayo sa kahabaan ng Santa Cruz and malapit na rin tayong pumasok ng Pagsanghan. Then after nun, isa na lang ahon natin. Grabe. Bigla akong inantok. Hindi ko alam kung bakit. Nagkape naman ako. Hindi ata tumalab yung kape Mahaba-haba pa rin to. Siguro pag nag-start tayong mawawala na yung antok natin. After nating baybayan ang kahabaan ng Santa Cruz ay sa wakas nakarating na rin tayo sa may unang arko ng Pagsanghan. Mula dito dire-diretso pa din tayo ng pagpadyak hanggang marating natin yung lumang arko. Approaching na tayo ng lumang arko ng Pagsanghan. Ito na. Lapit na tayo. And after nito start na rin ng mga ahon natin. It's either pumunta tayo dun sa kaliwa, sa Lumban, or dun sa kanan, yung Paluisiana. Ito na yung arko. Pagsanghan na. Init na. Pero tolerable pa naman, hindi pa naman ganun kainit. Pero sana huwag tayo malaspag kung saan man tayo aahon ngayon. Magde-decide pa ako maya-maya. Pag nandun na tayo simbahan ng Pagsanghan. Pagkapasok ko ng bayan ng Pagsanghan ay dumiretso na agad ako dito sa may simbahan. And meron pala tayong dalawang option dito para makaahon ng Caliraya. Yung unang option natin ay yung papaakyat ng Lumban. And then yung pangalawa ay yung dito sa may Cavinti. And since hindi ako makapag-decide kung saan ako aahon, ay pinaubaya ko na lang sa coin toss. Kaya mga brother, nandito na tayo sa may dulo kung saan magsasanga yung daan. Ito yung simbahan ng Pagsanghan. Tapos yung kaliwa, yung Palumban. Tapos yung kanan, yung packet ng Louisiana. Ngayon, magde-decide ako kung saan ako puladaan. So yung mga brother, nandito tayo ngayon sa may simbahan ng Pagsanghan. And hindi ako makapag-decide kung ang daan ko ay dito sa Lumban or dito papuntang Louisiana sa Cavinti. Dito kasi mas mahirap dito pag kaliwa. Kasi maraming ahon. Doon, yung Caliraya lang ang ahon doon eh. Pero since hindi ako makapag-decide, totoin cost tayo. Pag tao, sa Caliraya tayo. Pag ibon, dito tayo sa may Louisiana dumaan. Ito, moment of truth. So tao, pag tao ay sa Lumban ng daan natin. Mandaya, tao Lumban ng daan. Actually mga brother, sawang-sawa na ako ditong dumaan sa may Lumban. Kaya nag-decide ako na budulin na lang ang sarili ko at dito dumaan sa may Cavinti. Medyo mahaba-haba pa naman ang kapatagan dito na may onting lusong. And dito pala ako dumaan sa may barangay Pinagsanghan. And then after nito, start na ng pag-ahon natin.
tayo. Bali ata desisyon ko Binudol ba naman ang sarili? Imbis na dumaan na lang dun sa may lumban at mas madali, mas pinili pa dito. Ay, ang abang ahon pa naman ito. Whew! Nakikita nyo ba yan? Ilang ganun ang makikita nyo? Ilang ganong ahas ang makikita natin dito? Mahaba-haba ito. Ay, grabe. Nabudol ko na ang sarili ko. Saya. Dire-diretsong ahon to. Louisiana. Straight ahead. Pasok na wala tayo ng kabingko. Pasok na pala tayo sa kabinti. May mga tao lang. So hindi tayo nakapag picture doon. Pero okay lang. Whew! Para pala may idea kayo kung ano yung stats nitong Cavinti Climb ay tinignan ko na rin to sa Kumot. Ang distance nito ay 14.4 kilometers mula dun sa may simbahan ng Pagsanghan hanggang dun sa poblasyon ng Cavinti. Ang average gradient, 2 to 3%. Ang max gradient na nakita ko ay 12% and then yung total elevation natin ay 351 meters. At habang umaahon pala ako ay napansin ko na wala ng tubig yung aking botelya. Kaya ayan, panay ang lingon ko sa paligid at naghahanap ako ng tindahan para makabili ng tubig at makapagpahinga na rin. Ay, grabe. Pagod agad tayo Tapos wala na akong tubig. Wala natin ng tindahan. Hanap tayong tubig. Grabe. Wakas may lusong. Saan ang bukas ng tindahan? Ayun, bukas. Kailangan ko na rin ng tubig. Sa wakas, tubig. So yan mga brother, nandito tayo ngayon sa Cavinti. Alam ko Cavinti pa to. Yung ahon papuntang Louisiana. Ganun talaga pag binubudol ang sarili. Tumigil muna ako. Ganun pa ako tubig. Wala pala akong tubig dun sa aking botelya. Buti may nadaanan akong tindahan. Grabe. Ang init na rin. Baka malaspag tayo pag nasa may na tayo. Parte ng Kaliraya. Kasi walang masyadong doon. Puno. Grabe ba? After ko palang magpahinga dito at uminom ng tubig ay dumiretso na ulit ako sa pagpadyak. Medyo rolling hills na ang daan dito. Mahaba-haba na rin yung mga lusong and syempre madami pa ding ahon. Tagaan lang talaga sa pag-ahon at syempre tiis-tiis na rin sa init dahil maluwag yung kalsada talagang salung-salung mo yung init ng araw. Sa wakas, mahaba-habang lusong. Ay, sa wakas. Mahaba-haba din to and then ahon ulit. Enjoy na lang natin. So yun mga brother, sa barangay Buhat or Duhat na tayo. And tapos na yung mahabang lusong. And pag alam natin may lusong, may ahon na naman. Ay, kaya minsan nakakatamad lumusong. Ahon ulit. Ay, grabe. After pa ng mga ilang minuto na ahon lusong ay sa wakas nakarating na tayo dito sa poblasyon ng Cavinti. Okay. So diretso yata tayo mga brother. Diretso nga kasi ang alam ko pag kumanan tayo, ito ay diretsong Louisiana. Ito ay diretso ng Cavinti, ng Kaliraya, if I'm not mistaken. Hindi pala ako sure kung tama yung dinadaanan ko, pero feeling ko tama ito yun. So ahon ulit, kita nyo sa harapan.
ahon kasi talaga dito sa parting to kaysa doon sa kabila. At dahil hindi talaga ako sigurado sa dinadaanan ko, ay kumonsulta muna ako dito sa Google Maps. Nung nasigurado ko na tama, ayun, bumalik na ulit tayo sa padyakan. So yan mga brother, Kabinti na tayo. Actually nasa Kabinti na tayo. Ahon dito. Ayan o, pag kumanang ka, yun yung pataon proper. Diretso, pakaliraya. Grabe ahon. Welcome to Barangay Poblacion. Wow. Apya. Uy, kabayo. Yun, tanda ko na to. Ito yung may magandang view. Ito. Ay, ang ganda oh. May bayad kaya yan? Kuya, ang ganda ng kabayo eh. Kaya gusto ko rin talagang balikan to, tong Kabinti. Eto, ganda no. Baba tayo doon, tanong natin kung may bayad. Ayun na yung ahon. Pero syempre, daan muna tayo dito kung may bayad. Bumbungan Eco Park. Tingnan natin, may bayad kaya yan? May bayad ito. So 35 days. May bayad pala. Pero tanong natin. Boss, pwedeng mag-picture lang? Pero kahit 3 minuto para mag-picture. Pag tumampas na 3 minuto, may bayad na. Okay po. Thank you po. So may bayad pala dito mga brother, 35 pesos. So binigyan tayo ni Kuya ng 3 minutes para mag-picture. So yan, para siyang pool na dumadaloy papunta dito. Ayan no. So may bayad pala dito, 35 pesos lang. Kung gusto nyo, day tour 35. After ko palang magpa-picture dito sa may Bumbungan Eco Park, ay dumiretso na ulit ako sa pagpadyak. And nandito na tayo sa isa sa pinakamatinding ahon dito sa Kabinti. So yun mga brother, kalampas lang natin nung Eco Park nila dito. And after pala noon, yun na yung start ng ahon dito sa may Kabinti. Papunta ng Kaliraya to. Ayan o. Mahaba-haba to. Uy, grabe. Woo! After yung maahon to, ay rolling hills na yung mga susunod na kalsada. Tolerable na yung mga ahon and may mga pabahagya-bahagyang lusong. And since kitang-kita nyo naman na napakaluwag ng kalsada dito, ay talagang napakainit pag inabot kayo ng tanghaling tapat. Kaya tiyagaan lang sa ilalim ng sikat ng araw. Woo! Ay, grabe. Nabudol ko nga talaga ata ang sarili ko. Kanina pa yung ahon. Hindi pa rin natatapos yung ahon. Diyos ko, pineapple. Pero maganda na yung view. Okay na yan. Sulit na sulit. Tapos mamaya, yung lake naman, makikita na natin yung lake ng Kaliraya pag lusong natin. And after pa ng mga ilang minutong padyakan, ay nakarating na tayo dito sa Barangay Lumot, kung saan makikita natin ang Lumot Lake. Ito na yung lawa. Grabe, ang ganda. Kita ko ulit. Ayan, no? Ganda, no? Sulit na sulit. Grabe. Ganda. Solid. Sulit na sulit ang pagod pag nasa makikita mo. Grabe.
Nakikita niyo ba yun, yung lawa? Napakaganda, no? Actually, paikot yan. Ikutin natin yung lawang yan. And para pala may idea kayo kung gaano kahaba tong Kaliraya Loop ay ito yung stats niya. Ang distance niya mula dun sa simbahan ng Pagsanghan, paakyat ng Cavinti at paikot ng Kaliraya hanggang makababa kayo sa Lumban at makabalik dun sa may simbahan ay may 34 kilometers. Yung average gradient niya ay 1 to 2% lang. And then yung max gradient medyo matarik din, 12%, and then yung total elevation nyo is 450 meters. Medyo patag na ang daanan dito at napakaganda talaga ng mga tanawin. And yung ibang parte dito medyo mainit pero yung ibang parte ay malilim dahil maraming puno na madadaanan. Pero dire-diretso lang tayo. Medyo rolling hills dito, hindi naman ganun katataas na yung gradient. Ito na ulit yung mga nakasabay natin kanina. Bibilis eh. Mga praktisado eh. Grabe, ang sarap mag-chill ride dito. Ganda ng kalsada oh. And kasi check ko lang, nakaka 61 kilometers na tayo. And ang pakatanda ko kasi, yung Kaliraya Loop, wala sa amin hanggang sa amin, ay nasa 120 plus kilometers. So, nasa kalahati na tayo. Konti na lang, uwi na. Woo! Sarap. At pagkatapos ng mahaba-habang padyakan ay sa wakas narating na natin yung sinadya natin dito, ang lawa ng Kaliraya. And malapit na tayo dun sa isang lawa. Dito na yun. Pag nakita nyo na to, lawa na yan. Ay, grabe, napakasulit. Napakasaya. Ayan na. Oh. Woo! Grabe. Ha, sarap ng hangin. Grabe. Solid na solid dito. Woo! Sarap. I love Kaliraya. So ito pala yung mga nakakasama nating mga kids. Napasiyuan nating videoan tayo kanina. Yan, yung mga nakakasama natin ngayon. After ko palang magpahinga dito at kumuha ng mga videos ay pabalik na tayo ng Pagsanghan. Dito may paunting-unting ahon pa pero after nun, dire-diretsong lusong na. Kaya mga brother, tapos na tayo dito sa Kaliraya. Woo! At pauwi na tayo. Bali mangyayari na lang dito mga brother. Puro ahon kasi to. Packet ng Lumban. Ayan. Hindi lang kung Lumban na nga ata yan. May palumban na yan. Puro ahon yan. Tapos yung dulong-dulo. Puro lusok hanggang Lumban. Ah, sarap. Ahon na ulit. After pala ng mga unting ahon dito ay sa wakas dire-diretsong lusong na. And just in case pala mga brother na dito yung napili nyong dumaan para umahon dito sa Kaliraya ay tinignan ko na rin yung stats nito sa kumot. Ang distance nito mula dun sa may simbahan ng Pagsanghan hanggang sa may overlooking ng Kaliraya ay may 8 kilometers. Yung average gradient nito 3 to 4% and yung max gradient 14% and yung total elevation nyo dito ay 297 meters. Maikli lang ang ahon na to compared doon sa ahon sa Cavinti. Ang problema lang dito ay dire-diretsong ahon siya and halos walang recovery. And after ko palang makalusong dito ay bumalik na ako doon sa may simbahan ng Pagsanghan and saktong-sakto nag-message sa atin yung tropa natin dito na si Brother Erwin at sasamahan niya daw tayo doon sa isa sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Pagsanghan, yung Lagaslas. So mga brother, nandito tayo ngayon sa Pagsanghan and kasama natin si Master Erwin. At may pupuntahan kami ngayong ilog, Lagaslas, no? Master. And ang init ngayon. Malilim kanina, biglang uminit. Kaya pabalik na naman ako dito kung saan ako galing kanina. Parang replay lang ah. So dito yung daan.
Ito. Papasok dito. So may hanging bridge pala dito. Ay, nakadaan dito. Ang ganda. Ito. Mas stable to kaysa dun sa isa. Ano yung nasa ano? Oo. Ayoko nga dumaan. Mas stable to. Maganda yung tulay nila dito, yung hanging bridge nila. Quick trivia lang mga brother, yung pupuntahan natin dito sa Pagsanghan ay marami ng pelikula at telenovela ang nag-shooting dito. Katulad na yung Tabing Ilog ni na John Lloyd Cruz, Mulawi ni Angel Locsin at yung isa pang Hollywood movie na Apocalypse Now ni Marlon Brando. Kaya dun pa lang, alam mo na solid puntahan tong lugar na to. At kitang-kita nyo naman mga brother, yung daanan dito ay talagang napakaganda. Nature na nature at napakaraming puno sa paligid. Ang downside nga lang, kitang-kita nyo naman, napakakipot ng daan. Eto na. May mga part na may hirap. And after naming baybayin itong napakakipot na daan na to, ay sa wakas na andito na tayo sa unang pupuntahan natin, kung saan nag-shooting yung Mulawin at Tabing Ilog. So mga brother, nandito pala tayo sa may Lagaslas, no? Lagaslas Swamp? Lagaslas 1. Dito sinuting yung Tabing Ilog. Kung matanda kayo katulad namin, kilala nyo yung mga yon. Ano pala si John Lloyd? Ayun na lang, ano si John Lloyd? Doon nyo ano master? Ayan, yung mismong punong yan. Yan yung Tabing Ilog before. Tapos ito mga galing ng falls. So marami na palang shootingan dito. Oo. Ang ganda naman kasi ng lugar oh. Sipin mo, yan only here in Laguna. Ito na lang siguro yung mga yung mga nasa inner part ng Laguna. Yun na lang yung mga natitirang may ganito. Kasi pag dating mo sa amin, wala na. Mula Calamba hanggang San Pedro, wala na yon. May pangilan-ngilan sa Los Baños, Palawan, Victoria. Yung mga pagpapunta na dun sa inner Laguna, yung pa mga marami. Ganda dito. Kaya mga brother, ito ang pinagsutingan ng Tabing Ilog. Nandito tayo ngayon. Dito nagpunta si John Lloyd dati. Tapos yung Mulawin daw, banda dun. Banda dun, yung Mulawin, dito rin pala yun. Etong part na pala to mga brother ay libre lang pumunta dito, walang bayad. Ang problema lang ay yung daan sa main road ay sinarado na, so ang dadaanan nyo talaga ay yung dinaanan namin kung saan merong hanging bridge. And after namin magpahinga dito, dumiretso na kami dun sa isa pa namin pupuntahan, which is yung Lagaslas 2. So tapos na tayo dito sa isa. Dito naman tayo sa kabilang ilog. Lagaslas 2 ang tawag. Trail nga yung dadaanan dito, pero bikeable. Kita nyo naman. Ganda. So buhat bike lang. Yung ano dito. Ganda. Ganito rin yung yung kabila dati. Dito sa Lagaslas 2 mga brother ay may bayad na dito, 20 pesos ang entrance. Kung magka-camping kayo, ang bayad naman ay 200 pesos sa tent pitching. At kung matitripan yung mag-camping dito or mag-day tour, ang pinakamaganda po dyan mga brother ay bumili na kayo ng pagkain doon sa may bayan dahil wala masyadong tindahan dito sa looban. So ito pala yung isa pang puntahan dito. Ito naman yung Lagaslas 2. And dito, maayos pwedeng mag-camping. Mas maayos.
Dito ko na rin po pala tatapusin tong vlog ko ng Pagsanghan and Cali Raya Loop. Maraming salamat po sa panonood and ride safe lagi mga brother. Kita-kits tayo sa daan.